Hey guys! Gusto ko i-share sa inyo yung mga struggles naming mga RFW, domestic helper dito sa Hong Kong. Every time na mag-winter, tuwing taglamig. Medyo mahirap guys pag winter kasi iba yung klima. Kailangan mong mag-adjust na naman sa pagpalit na naman ng klima. Today, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga mga struggles namin. Kaya para aware na rin kayo at para alam nyo na rin kung paano siya i-handle sa susunod na pag pumunta kayo dito. Una, pagising sa umaga, mag-start tayo sa simula ng araw. Pagkagising sa umaga guys, yung na-imagine mo yung ang lamig, ang sarap-sarap matulog, ang sarap-sarap mahiga, pero kailangan mong gumising ng maaga. Kailangan mong bumangon. Kailangan mong magtrabaho. So, pagising pa lang, nakakatamad ng gumising. As in, guys, matry nyo yan. Pag winter talaga, malamig ang panahon, ang sarap matulog. Parang kailangan nyo talaga mag-alarm. Kung pwede lang 2 alarm para kung baka makatulog kayo ulit. Naku, pag summer nga, ang hirap ng gumising. Paano pa kaya pag winter? Naku, yan talaga yung pinaka number 1 ko na nahihirapan sa pagising. Next is sa trabaho. Nakakaanto kaya guys magtrabaho every time na winter pag malamig. Parang nakakatama din mong trabaho, parang gusto mo na lang magpahinga, matulog. Diba? Pag malamig ang panahon, sarap matulog, aminin nyo. Yun, sa pagtatrabaho, mahirap din. Yung paglalaba kasi guys, ano yan, yung paglalaba, washing machine naman yan ang gamit, so hindi mo yan mapifeel. Mapifeel mo lang yung paglalaba sa pagpapatuyo ng damit. Mahirap magpatuyo ng damit guys kasi nga minsan lang uminit. Tapos kung taglamig na malamig ang panahon tapos walang init, yung damit hindi talaga natutuyo talaga. So ang hirap magpatuyo ng damit. Tapos pag sige ulan guys, yung palibot ng bahay, yung mga wall, nagmo-mold. Ang itim-itim guys, maraming mga itim-itim. So, mahihirapan ka din sa pagpupunas ng mga walls pag umuulan, tapos winter. Kasi yung mga wall, madumi, nagmo-mold siya, tapos basa. Minsan kailangan mo siyang i-dry. Yun. Sa ano naman, sa paghuhugas naman, ang lamig-lamig ng tubig guys, as in. May time na medyo okay ang lamig. Pero may time talaga na yung feeling mo na yung pag naghugas ka, yung lamig ng tubig pumapasok sa loob mo. As in guys, yun talaga ang isa pa sa nahihirapan ko tuwing winter. Ang hirap naman, pwede naman gumamit ng gloves guys. Pero pag gumagamit ka kasi ng gloves, minsan hindi ko makokontrol yung pagbabanlaw ko. Hindi ko ma-feel kung may sabon pa o hindi, wala na, o kung madulas pa ba. Tsaka minsan nabibitawan ko, so magkakos pa ng magkakabasag ako. Tapos mahirap magsige suot ng gloves na yung masanay ka na mag-gloves. Mas ano ko pa na hindi mag-gloves para masana yung kamay ko na malamig. Tapos parang ang hirap kasi parang suot ka ng gloves, tapos may gloves pa naman na hirap isuot minsan. So, hindi ako gumagamit ng gloves. Sa mga nagtatanong, pag nanghugas ako ng plato, hindi ako gumagamit ng gloves. Ayun. Yung sa pagpatuyo pala ng damit, guys, may mga bahay na mayroon silang heater. Mayroon silang pangpatuyo ng damit. Sa bahay kasi wala kaming heater na para sa mga damit. Nakasampay lang yan sa, kung walang init, sa loob lang ng kwarto, sa taas. Mayroong pangsampayan doon. Next guys is mahirap magpasuot ng damit sa alaga. Yung minsan malamig, minsan medyo malamig, minsan masyadong malamig. Hindi mo na, kaya dapat alam mo yung kung ano yung tela na dapat ipasuot sa ganitong klima, yung tela. Kung minsan hindi mo na mamalayan, napapasuot mo na pala ng makapal yung alaga mo na hindi naman pala masyadong malamig. Or minsan malamig na pala yung suot ng alaga mo, hindi
ay hindi pa sapat. So mahirap. So kailangan i-check mo talagang mabuti kung ang alaga mo nilalamig or naiinitan na pala. Yun yung mahirap. Dapat alam mo mag-control kung ano yung mga dapat na isuot ng alaga mo tuwing taglamig. Tayo naman kasi pag nagsuot, alam natin kasi pag nilalamig pa tayo, dagdagan lang natin yung suot natin, yung sa alaga natin, hindi naman sila nagsasabi kung malamig pa or what, lalo pa yung mga maliliit. So, ang ginagawa ko, hinahawakan ko yung kamay nila. Pag malamig, meaning nilalamig yan sila. So, pag warm yung kamay nila, meaning hindi sila nilalamig. Warm yung pakiramdam nila. Pero check mo pa rin talaga yung suot nila kung sapat yun sa tiglamig. Pag matulog yung alaga nyo, bawasan nyo konti yung damit nila. Kasi pag natutulog, nadagdagan nyo na naman yan ng kumot eh. So, kung yung damit niya sobrang kapal, tapos magkukumot pa siya, dagdag na naman yung sa takip sa katawan niya, baka maiinitan siya masyado. Ako tinitingnan ko talaga pag pinapatulog ko ilaga ko kung kailangan bang bawasan yung damit niya o hindi na. So i-check nyo yan, dapat aware din kayo niyan. Next guys is pag maligo. Ang lamig-lamig na ligo, as in yung nanginginig lahat pati ngipin mo. Karamihan pa naman dito sa mga bahay hindi gumagamit ng heater pag naliligo sa banyo, wala. Ang lamig-lamig guys, tapos ang hirap pa magpatuyo ng buhok, lalo na yung buhok mo mahaba, ang hirap magpatuyo. So dapat meron kayong hair dryer, meron yung sa tatlong naging amo ko, pinapagamit nila sa akin yung dryer nila ng buhok, hair dryer, pang natapos ako ligo. Pero yung amo ng ibang friends ko hindi. Sila yung bumibili ng hair dryer nila sa buhok. So, depende sa amo kung papagamitin ka. Yung akin naman kasi guys, pag gabi ako nakapagpaligo, yun, nag-hair dry ako. Pero pag araw, hindi na ako gumagamit ng hair dryer. Tapos guys, pag taglamig kasi yan, marami akong dandruff. So, simula nung gumamit ako ng Head and Shoulders, hindi na ako nagkaka-dandruff. Kung mayroon man, manipis na lang noon talaga nung hindi ako nagka-dandruff. Ang kapal, hindi ko nahanap yung shampoo na fit sa akin ng taglamig. Ang kati ng ulo ko guys kasi may mga dandruff. Pag malamig kasi maraming dandruff yung tumutubo sa ulo ko. Marami talaga akong dandruff pag taglamig. Pero pag summer, wala naman. So, kailangan magsabon ako ng Head and Shoulders para hindi ako magka-dandruff. Tapos, nakaka-dry talaga ng skin guys. Tapos, pag dry pa naman yung skin mo, ang kati-kati as in. Gumagamit ako ng Vaseline. Yung Vaseline na petroleum jelly. Minsan nilalagyan ko siya ng oil. Tapos lotion. Yung lotion nga nilalagyan ko pa din ng oil para talaga siya. Para nakaka-dry din kasi guys pag wala kang lotion or di kaya yung petroleum jelly sa kamay mo, lagay mo. Kasi yung mga lips na natin nagda-dry din. Kaya lagyan mo ng lip gloss, lip balm. Kailangan mo din maglagay sa lips mo guys ng moisturizer para hindi mag-dry. Kasi yan yung nagda-dry sa atin pag malamig, yung lips, yung lalo na yung kamay kasi parating basa, parati tayo naghugas. Yun talaga yung pinaka-dry yung kamay, tsaka yung mga skin natin. Yung lalo na yung nagda-jacket tayo guys, ang kati-kati pag yung dry yung skin natin. Ang kati-kati, hindi mo naman makamot masyado kasi ang kapal ng damit mo. Ang hirap talaga guys pag winter as in. Sa gabi na naman. Ang hirap na naman magtrabaho sa gabi. Yung maaga ka pang inaantok. Maaga pa lang kahit na yung naghugas pala ako ng plato, parang gusto ko nang matulog sa panahon ang lamig. Minsan parang hindi mo na mahintay yung oras ng pahinga, lalo na yung matagal sila man situlugan lahat or matagal ka matapos sa trabaho sa gabi. Ay, hirap-hirap magtiis na gusto mo nang matulog. Mahirap din yung mag-market kami, maghatid ng alaga sa school. Kasi pag malamig yung panahon, malamig talaga. Kung mainit yung panahon, mainit talaga pag lumabas ka na mag-market at magsundo sa alaga mo. Tapos yung naman guys, last na yung day off. Pag day off, ang lamig-lamig guys, so dapat
advice ko sa inyo na yung mga bago pa lang dito, kahit feeling nyo hindi masyadong malamig, magdala pa rin kayo ng saktong damit kasi hanggang maghapon tayo dito, wala tayong maistihan na boarding house or ano, sa park lang tayo, ang lamig-lamig. So, kailangan natin ng protection talaga sa katawan. Mahirap. Tapos, magdala na kayo ng thermos na may mainit na tubig o kung may kape man or mainit lang na tubig para pampawarm nyo pag nilalamig kayo. Simula talaga umaga hanggang gabi yung struggles ko pag winter. Ang daming dapat i-adjust. Sigurado ako sa iba ganun yan din yung mga struggles nila pag winter. Damay-damay na tayo nito lahat. Tsaka mayroong iba rin guys na allergy sa lamig, mayroong iba na yung pag winter tumutubo sa skin nila na yung parang kati-kati na yung parang bukol-bukol, yung mga ganon, may mga ganyan eh. So kung mayroon kayo niyan, magdala kayo ng gamot para dyan or panghaplas or what, para hindi kayo masobrahan. Gusto ko lang mag-share sa inyo nito para magka-idea kayo kung ano yung mga dapat i-adjust every time na winter dito sa Hong Kong. Kung mayroon pa kayong gustong i-share na yung mga bago pala dito, kung ano yung mga na-experience nyo na struggles every winter, just comment down below para alam ko rin yung iba rin ninyong mga nararamdaman tuwing taglamig. Please guys, sa mga bago pa lang sa channel ko, please subscribe Shell Wonder Vlogs. At thank you na rin sa mga subscribers ko. Bye bye!